antas ng wika ay tumutukoy sa iba't ibang level o uri ng paggamit ng wika depende sa kausap, sitwasyon o lugar kung saan ito ginagamit. Ang antas rin ng wika ay madalas na ginagamit ng tao na siyang isang mabisang palatandaan kung anong tao siya at kung saang antas panlipunan siya kabilang. Magandang araw sa lahat. Ako si City Doriati Video Colano at ibabahagi ko sa inyo ang aking kaalaman tungkol sa isa sa mga antas ng wika na tinatawag na formal. Ito ay ang mga salitang standard dahil kinikilala, tinatanggap at ginagamit ng higit na nakararami lalo na ng mga nakapag-aral ng wika. Halimbawa nito ay ang ating mga guro. Madalas nila ang ginagamit ang formal na wika sa kanilang pagtuturo upang mas maintindihan ito ng kanilang mga estudyante. Ito rin ay ginagamit sa mga formal na usapan, talumpati at sulatin. Halimbawa nito ay iyong mga naririnig o napapanood natin sa telebisyon, sa social media na mga talumpati tulad ng talumpati ng ating presidente sa kanyang SONA o even yung mga opening remarks, closing remarks na naririnig natin sa eskwelahan o kung anumang programa ay halimbawa ng isang formal na wika. Isa pang halimbawa ay iyong mga sulatin o yung mga sanaysay, mga talambuhay na ating isinusulat ay gumagamit tayo ng formal na wika. Ang formal din ay gumagamit ng bokabularyo o mas komplikadong salita kaysa sa ginagamit sa araw-araw na usapan. Matatawag rin nating formal na salita o formal na usapan ang mga binabanggit ng mga professionals na ating nakikita, tulad na lamang ng mga doktor, abogado, mga psikolohiya. Sila ay gumagamit ng mga matatalinhagang salita upang makipag-usap sa kanilang mga kliyente. Sa Ingles pa, ito ay tinatawag na mga jargons o ay ang mga salitang ginagamit nila o ang mga terminologies, technical na mga salita na sa kanilang profesyon lamang ginagamit. Halimbawa, sa medisina, ang mga pangalan ng gamot, ang mga pangalan ng sakit. Sa abogado naman ay yung mga batas, mga penal code, civil code, iyon ay ang mga halimbawa ng jargons na kanilang ginagamit at matatawag na isang formal na wika o formal na mga salita. Hi, my name is Sir Diego. Ang topic ko today is about po sa pambansa. So, ano nga bang pambansa? Ang pambansa ay itinuturing itong pinakamataas na antas ng wika. Ginagamit ang wika ito sa pamahalaan para sa pakipagtaasan. Gaya ng wikang panintikan, ang wikang pambansa ay mayroon ding struktura at nakabatay sa mga alsintunin ng balarila. Bahagi ng wikang ito ang mga salitang kalayaan, edukasyon, politika at ekonomiya. Ang mga halimbawa po ng pambansa, ito yung mga pambansang na uri ng po ng pambansang natin ay like po pambansang awit, pambansang isda, pambansang prutas. Marami po ang mga halimbawa ng pambansa. So, yun lang po. Magandang umaga sa ating lahat, lalo na sa ating butiing guro. Ngayon, ang ating tatalakayin is patungkol sa mga antas ng wika. So, isa sa mga antas ng wika is ang pampanitikan. So, ano nga bang pampanitikan? Para sa akin, ang wikang pampanitikan ay yung klase ng wika na ginagamit natin kapag sumusulat tayo ng akdang pampanitikan, gaya na lamang ng tula, kwento at sanaysay. Hindi ito basta-basta lang ginagamit ng mga salita, kundi pumipili sila or pumipili tayo ng maayos at tama ayon sa Valeria. Kumbaga, mas mataas at mas maganda ang wikang pampanitikan kaysa karaniwang salita. Ginagamit ito para mas maging malikhain at masining ang paraan ng pagpapahayag ng damdamin at kaisipan. Ang halimbawa nito ay lunduyan, marikita at sinisinta. Kung iisipin sa pangkaraniwang salita, ay pwede lang itong maging pinagmulan, maganda at iniibig. Isa rin sa mga halimbawa is iniirog kita. So, ibig sabihin ng iniirog kita is mahal kita. Isa rin yan siya sa wikang pampanitikan. At yun lamang po, maraming salamat. Informal. Saan at kailan nga ba natin ito ginagamit?
Ako si Robic Jan D. Bahadig at ipapaliwanag ko sa inyo ang informal. Ang informal ay mga salitang karaniwan at palasak sa mga pang-araw-araw na pakikipag-usap at pakikipagsulatan sa mga kakilala o kaibigan. Ano nga ba ang salitang palasak? Ang palasak ay karaniwan, madalas gamitin at paulit-ulit na naririnig kaya pangkaraniwan na lamang. Mga halimbawa ng salita ng informal. Ito ay ermat, erpat, tropa, gimmick at iba pa. Magandang hapon po ma'am. Ako nga po pala si Asmayra Darping at ang aking report is lalawiganin. So ang lalawiganin is dialekto ng mga taga-lalawigan. Ang mga lugar na yon is Zambales, Bulacan, Mindoro, Batangas, Aurora, Quezon, Cavite, Laguna, Rizal at Marinduque. So ang salitang lalawiganin is matatagpuan yan siya sa mga probinsya, sa rehiyon. Iba yung mga salita nila dyan na ginagamit na hindi basta-basta naiintindihan ng ibang mga tao sa ibang lugar na hindi probinsya. So, ang halimbawa na lang doon is ang bagnet. So, ang bagnet is salitang taga-Ilocos. So, sa Tagalog, ang bagnet is pritong baboy. At yun lamang po. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Marilyn Canaong at aking tatalakayin ang tungkol sa kolokyal. Ang kolokyal ay isang uri ng informal na wika. Ginagawang mas simple at mas pang-araw-araw. Ginagamit ito madalas sa pangkaraniwang usapan. Ibig sabihin, mula sa formal na salita, mas pinaikli o pinagaan para mas mabilis sabihin at mas madaling intindihin. Halimbawa, musta, nagaling sa kamusta. Ang meron, nagaling sa mayroon. Ibig sabihin, ang musta, meron ay halimbawa ng kolokyal. Sa madaling salita, ang kolokyal ay simpleng paraan sa paggamit ng wika mula sa formal na salita. Kaya't mahalaga na alam natin ang ibig sabihin nito dahil ginagamit natin ito halos araw-araw. Yun lang po at sana marami po kayong natutunan. Maraming salamat. Assalamualaikum, ako si Monique Irish Ibaybra at tatalakayin natin ngayon ay salitang balbal. Ano nga ba ang balbal? Balbal, ito na yung mga salitang nagbabago ng kahulugan sa paglipas sa panahon. Madalas din itong narinig na ginagamit sa lansangan. So itong balbal is kadalasan ang gumagamit nito is yung mga kabataan para daw mas maintindihan or para mas mapaiksi yung mga salita. Ang halimbawa nito is yung lafang, airpot at yung baduy. Ang number 1 is lafang. Ano nga ba yung lafang or paano nga ba gagamitin yung salitang lafang? Ang example nito is halimbawa sabihin sa'yo na tara lafang. So, para ibig sabihin is tara, kain. Ang pangalawang example naman ito is yung airpot. Ang airpot naman ay ibig sabihin is tatay. At ang panglasa example naman is yung baduy. Ang baduy naman na salita is ginagamit ito kung halimbawa nagsuot ka ng mga damit na hindi uso or hindi na ginagamit sa ngayong generation.